Malamig ang hangin na nagmumula sa lawangang tal. Rinig ni Rosa ang hampas ng alon sa gilid ng lumang bangkang gawa sa kahoy, kasabay ng pamilyar na tunog ng makina na unti-unting namamatay at tuluyang naging tahimik. Nakaupo siya sa kanyang silyang de gulong, nakabalot sa isang makapal na kumot na may amoy ng lumang aparador. Walang kakayahang igalaw ang kanyang mabinti mula pa noong trahedya sa 200 taon na ang nakalipas. Isang trahedya na naganap noong kasagsagan ng malakas na bagyo kung saan inanot ang sinasakyan nilang pampasaherong sasakyan at siya ay naipit sa mga gumuhong bato. Sa kanyang likuran, naroon ang kanyang asawang si Mateo at ang biyenan niyang si Aling Carmen. Sila ang nakaya sa kanya rito ng gabing ito. Sabi ni Mateo, kailangan daw nilang magpahangin at patungo sila sa isang maliit na kapilya sa kabilang ibayong ng lawa para magtirik ng kandila at humingi ng milagro sa poong may kapal para sa kanyang mabilis na pagaling. Naniwala si Rosa. Naniwala siya sa kabilang mga pabulong na panlalait ni Aling Carmen sa tuwing madaling araw, nang inaakala nitong tulok na siya at nakatalikot sa dingding na gawa sa kawayan. Mga salitang tumutusok sa kanyang puso na siya ay naging pabigat na lamang, isang walang silbing asawa na hindi man lang makabigay ng tagapagmana sa kanilang angkan. Tumingin si Rosa sa paligid. Madilim na ang kalangitan at wala ng ibang mangingisda sa paligid na nahahagis ng lambat. Tanging ang liwanag lamang ng bilog na buwan ang nagsisilbing ilaw nila sa gitna ng malawak, tahimik, at malalim na lawa. Ang tubig ay kulay itim sa ilalim ng gabi. Mateo, nasaan na tayo? Bakit pinatay mo ang makina ng bangka? Tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng hamok na dumadampi sa kanyang pisngi, kundi sa isang kakaibang kaba na kanina pa bumabagabag sa kanyang dibdib mula nang umalis sila sa kanilang barong-barong. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang pahampas ng maliit na alon sa gilid ng bangka at ang pahinga ng 2 taong nasa likuran niya. Narinig niya ang mayabak ni Aling Carmen na yari sa lumang sinilas papalapit sa kanya. Ang amoy ng langis ng niyog na madalas ipahit ng matanda sa kanyang tuhod kapag sumasakit ang rayuman nito ay umalingaw-ngaw sa hangin. Humarap sa kanya si Aling Carmen, ngunit wala sa mukha nito ang dating pagkangiti na ipinapakita sa mga kapitbahay. Ang mamata nga matanda ay nanlilisik kasing lamig ng tubig sa lawa, at ang makulubot sa mukha nito ay nagpapakita ngang matinding put. Patawarin mo kami, Rosa, sabi ni Aling Carmen, ngunit walang halong pagsisisi sa kanyang matigas na tono. Hindi na kaya ng anak ko ang magtiis, wala ka ng silbi sa pamamahay namin. Ubos na ang kabuhayan namin sa pagbili ng iyong magamot, at hanggang ngayon, nakakulong ka pa rin sa silyang iyan, pabigat ka. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Parang tumigil ang paktibok ng kanyang puso. Gusto niyang lumingon kay Mateo. Gusto niyang magmakaawa at sabihing magpupursigi siyang gumaling. Ngunit hindi niya may galaw ang kanyang katawan ng mabilis dahil sa paninigas ng kanyang likod. Mateo, ano ang ibig sabihin ng nanay mo? Mateo, magsalita ka, tulungan mo ako. Lumapit si Mateo at tumayo sa tabi ang kanyang ina. Ang mukha ng lalaking minahal niya ngang higit sa 1 dekada. Ang lalaking pinangakuan niya ngang walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar noong araw na may naganap na malaking pag-alsa sa bayan, ay blanko. Walang emosyon, walang luha sa kanyang mga mata. Parang nakatingin lamang siya sa isang basurahan na kailangan ng itapon. Mahal kita, Rosa, mahinang bulong ni Mateo, ngunit ang kanyang makamay ay mahigpit na nakahawak sa likurang bahagi ng silyang de gulong, handang itulak ito anumang oras. Pero gusto ko pang mabuhay ng maayos. Gusto kong makaroon ng anak na magdadala ng aking pangalan. Hindi ko magagawa iyon kung habang buhay kitang pakakanin at lilinisan na parang sanggol. Hindi makapaniwala si Rosa sa naririnig. Ang ngaluha ay nagsimulang tumulo sa kanyang nga pisngi. Mateo, parang awa mo na. Huwag ninyong gawin ito sa akin. Asawa mo ako. Panginoon ko, tulungan ninyo ako. Ngunit bago pa man makasigaw si Rosa ng malakas para humingi ngang saklolo sa kawalan, naramdaman niya ang matinding puwersa mula sa likuran, isang malakas na paktulak mula sa sariling asawa. Nawala ang balanse ng mabigat na silyang de gulong. Ang huling nakita niya bago tuluyang mahulog ay ang walang pusong muhang ang kanyang asawa at biyenan na nakatingin mula sa gilid ng bangka. Pinagmamasdan siyang lumakpak sa madilim at yelong tubig ng taal. Ang pagbagsak niya sa tubig ay tila isang malakas na sampal sa buong pagkatao niya. Mabilis na pumasok ang malamig na tubig sa kanyang ilong at bibig. Dahil sa bigat ng bakal na silya at sa manipis na lubid na lihim palang itinali ni Aling Carmen sa kanyang baywang bago sila umalis ng bahay, mabilis siyang hinila pababa. Pababa ng pababa sa kailaliman ng lawa kung saan hindi na naabot ng liwanag.
Nagpupumiglas siya ng buong lakas. Ang kanyang makamay ay kumakapa sa tubig. Nakukumahok na alisin ang mahigpit na pagkakabuhol ng tali sa kanyang damit. Ngunit unti-unti nang nawawala ang hangin sa kanyang nga baga. Ang tubig ay napakalamig. Tumatagos hanggang sa kanyang mabuto at nagpapatigas sa kanyang maugat. Sa itaas, nakikita niya ang unti-unting pagliit at paglabong ng hugis ng buwan mula sa ibabaw ng tubig. Ito na ang katapusan. Matapos ang ilang minutong paghihirap at pag-inom ng tubig lawa, tinanggap na niya ang malagim na tadhana. Pumikit siya at hinayaan ang sariling unti-unting mawalan ng malay. Ang pisikal na sakit sa kanyang dibdib dahil sa pagkauhaw sa hangin ay natabunan ng mas matinding sakit ng pagtataksil ng naisang lalaking pinagkatiwalaan niya. Namatay siya sa isip at puso bago pa man malagutan ng hininga. Ngunit habang siya ay patuloy na lumulubog at yakap ng kadiliman, may isang hindi may paliwanag na bagay na nangyari. Ang kanyang mabinti, na 2 taon nang manhit at walang pakiramdam tulad ng isang patay na kahoy, ay biglang nakaramdam ng matinding init. Hindi ito init na nagmumula sa labas, kundi isang nakakapasong init na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang nga ugat at buto. Kasabay nito ay ang pagdaloy ng isang kakaibang puwersa na pumipitik sa bawat kalamnan ng kanyang ibabang katawan, at sa isang iglap, naramdaman niyang gumalaw ang nga daliri ng kanyang kanang paa na sinundan ng pagbaluktot ng kanyang tuhod. Dumilat si Rosa sa ilalim ng madilim at malamig na tubig. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ang luha ang pagsuko at kawalan ang pag-asa, ngayon ay nag-alap sa matinding galit, put, at nag-umapaw na kagustuhang mabuhay upang maningil ng utang. Makakahon kaya si Rosa mula sa tiyak na kamatayan sa kailaliman ng lawa ng walang tulong ng sinuman, at anong madilim na sumpa ang dala ng kanyang pagbabalik upang wasakin ang pamilyang nagtapon sa kanya. Ang bawat paggalaw ng kanyang mabinti ay tila isang himala mula sa langit o baka naman isang sumpa mula sa ilalim. Hindi na mahalaga kay Rosa kung saan nagmula ang lakas na iyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang umibabaw, ang makalanghap ng hangin, at ang mabuhay. Ginamit niya ang natitirang lakas upang abutin ang matigas na buhol ng lubid sa kanyang baywang. Dahil sa lamig, ang kanyang madaliri ay manhit at nanginginig, ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay nagbigay sa kanyang ng hindi pangkaraniwang tibay. Sa bawat pahila at pagkalas niya sa basang lubid, pumasok sa kanyang isipan ang maalaala ng nakaraan. Ang naaraw na siya ay nagtitiyaga sa paglalako ng kakanin at basahan sa palengkeng tal upang mapag-aral si Mateo. Ang manggagabi na matiyaga siyang nahihintay sa asawa na umuwi mula sa pabrika, ipinagluluto ito ng mainit na sinigang kahit na siya mismo ay pagod na pagod. At ang kapalit ng lahat ng iyon ay ang malamig na tubig ng lawa. Nang tuluyang makalas ang lubid, buong lakas siyang sumipapay taas. Ang kanyang mabinti, na matagal na panahong nakakulong sa silyang dagulong, ay sumunod sa kanyang utos. Sa pag-ibabaw niya sa tubig, isang malalim at mahabang pahinga ang kanyang pinakawalan. Ang malamig na hangin sa gabi ay tila apoy na pumasok sa kanyang magabaga, masakit ngunit nagbibigay buhay. Lumingap siya sa paligid. Ang bangka ni na Mateo ay wala na, tanging ang malawak at madilim na lawa ang kanyang nakikita, at ang aninongang bulkang taal sa di kalayuan. Ginamit niya ang liwanag ng buwan upang mahanap ng direksyon patungo sa pampang. Nagsimula siyang lumangoy. Bawat kumpas ng kanyang mabraso at sipangang kanyang mapaa ay may kasamang panatangang paghihiganti. Pakalipas ng ilang oras na tila walang katapusan, naramdaman ng kanyang mangkamay ang putik at manggabato. Nakahiga siya sa gilid ng lawa, pagod na pagod, humihingal, at nanginginig sa sobrang lamig. Nakadapa siya sa basang lupa, hinahayaan ang sariling damhin ang katotohanan na siya ay buhay. Ngunit hindi siya maaring manatili ron, kailangan siyang magtago. Kung malalaman ni na Mateo at Aling Carmen na siya ay nakaligtas, tiyak na tatapusin nila ang sinimulan nila. Gumapang siya patungo sa makapal na talahiban, pinilit niyang tumayo. Sa una, ang kanyang mabinti ay nanginginig at tila bibigay, ngunit pinilit niyang ihakbang ang kanyang mapaa. Naglakad siya sa dilim, dumaan sa masagingan at niyugan, patungo sa isang lumang kubo na madalas niyang tambayan noong bata pa siya, bago pa man niya nakilala si Mateo. Ang kubong iyon, na pag-aring ang kanyang yumaong lola, ay nakatago sa gitna ng kakahuyan, malayo sa bayan at sa mga tsismosa. Pagdating niya sa kubo, pabagsak siyang naupo sa sahig na gawa sa kawayan, ang kadiliman ay yumakap sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, napagtanto niya ang bigat ng kanyang kalagayan. Wala siyang pra, walang damit na pamalit.
at walang ibang matatakbuhan. Patay na si Rosa sa paningin ng kanyang asawa at biyenan, at marahil sa paningin ng buong bayan bukas kapag kumalat ang balitang siya ay nalunod. Ngunit ang pagkamatay ni Rosa ay siyaring paksilang ng isang bagong tao. Isang babaeng walang takot, walang awa, at handang gawin ang lahat upang ibalik ang sakit na dinanas niya ng double. Humiga siya sa lumang banig at ipinikit ang kanyang mamata, bumubuong ang isang plano. Sa kabilang banda, kinabukasan sa bayan, isang malakas na pag-iyak ang gumising sa mga kapitbahay. Nakaluhod si Mateo sa harap ng kanilang barong-barong, umiyak at sumisigaw, habang si Aling Carmen ay walang tigil sa pagpupunas ng luha at pag-alo sa kanyang anak. Lumapit ang Mateo. Nag-aalala at nagtatanong kung ano ang nangyari. Kaawa-awa ang anak ko, humihigbing sabi ni Aling Carmen sa mga kapitbahay. Kagabi, isinama niya si Rosa sa lawa para makapagpahangin at magdasal sa kapilya, ngunit biglang lumakas ang alon at tumaob ang bangka. Nakaligtas ang anak ko, ngunit si Rosa. Si Rosa ay nilamon ng lawa kasama ng kanyang silya. Ang buong bayan ay nagluksa sa di umano ay malagim na sinapit ng lumpong asawa ni Mateo. Ngunit sa gitna ng pagiyak at pagmamakaawa ni Mateo sa mga autoridad na hanapin ang bangkay ng kanyang asawa, may isang matandang mangingisda ang napansin ang isang kakaibang detalye sa bangkang ginamit nila kagabi. Isang detalye na maaring magbunyag ng kanilang maitim na sikreto. Ano kaya ang nakita ngang matandang mangingisda na magbabago sa takbo ng kasinungalingan ni na Mateo at Aling Carmen? Sa kabilang bahagi ng lawa, habang abala ang mga tao sa pag-alo kay Mateo, isang matandang mangingisda ang tahimik na nakatitik sa bangkang nakuha mula sa tubig, si Mang Tomas. Kilala siya sa buong San Nicolas bilang isang tahimik ngunit matalas na taga-masid. Umupo siya sa tabi ng bangka at pinakmasdan ang kahoy na gilid nito. Wala itong butas. Walang sirang malaki na magiging dahilan upang mabilis itong lumubog o tumaob kahit pa sabihing may malakas na alon kagabi. Ngunit ang kumuha ng kanyang pansin ay ang isang makapal na lubid na nakatali sa isang bakal sa dulo ng bangka. Ang dulo ng lubid ay hindi naputol dahil sa batak. Ito ay malinis na hiniwang ang isang matalim na kutsilyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Mang Tomas. Alam niya ang ibig sabihin nito. Walang aksidenteng nangyari. May isang taong sinadyang putulin ang tali. Lumingon siya kay Mateo na kasalukuyang nakikipag-usap sa kapitan ng barangay. Ang mukha ay basang-basang ng pekeng luha. Gusto sanang lumapit ni Mang Tomas at sabihin ang kanyang nadiskubre, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Mahirap lamang siya, at si Aling Carmen ay kilalang may koneksyon sa munisipyo. Kung magsasalita siya ng walang sapat na ebidensya, baka siya pa ang mabaliktad at mapahamak. Minabuti niyang itago muna ang naputol na lubid sa kanyang bulsa, isang piraso ng katotohanan na magiging mahalaga sa tamang panahon. Samantala, sa gitna ng kakahuyan, nagising si Rosa na ramdam ang matinding gutom at uhaw. Mataas na ang sikat ng araw at tumatagos ang liwanag sa mga butas ng pawit ng lumang kubo. Pinilit niyang bumangon. Ang kanyang mabinti ay kumikirot, ngunit mayroon na itong lakas upang panindigan ang kanyang bigat. Nakatayo siya. Matapos ang 2 taon ng pagkakadapa sa silyang dagulong, muli niyang naramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang nga paa. Napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang nakakapasong kagalakan. Buhay siya at nakakalakat siya. Hinalungkat niya ang isang lumang baul ng gawa sa kahoy ang kamagong na naiwan ng kanyang lola. Sa kabutihang palad, may ilang lumang damit doon na maaari niyang gamitin, isang maluwag na saya at isang kupas na kamisa. Nagbihis siya at ginamit ang isang pirasong tela upang itago ang kanyang mukha at buhok. Kailangan niyang mahanap ng makakain ngunit hindi siya maaring lumabas ng basta-basta. Habang nangunguhang ang maligaw na saging at bayabas sa paligid ng kubo, nakarinig siya ng kaluskos. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Isang lalaki ang naglalakat, may dalang bakol at nahahanap ng halamang gamot. Nakilala niya ito. Si Isko, ang piping manggagamot na nakatira sa paanan ng bundok. Madalas itong tuksuhin ng matao sa bayan, ngunit alam ni Rosa na mabuti itong tao dahil madalas niya itong bigyan ng libreng kakanin nun. Nang dumaan si Isko malapit sa kanyang pinagtataguan, sinadya ni Rosa na apakan ang isang tuyong sanga, napalingon ang lalaki. Dahan-dahang lumabas si Rosa mula sa likod ng puno, tinanggal ang talang nakatakip sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Isko at napaatras, tila nakakita ng multo. Pilit nitong isinasaboses ang gulat ngunit puro ungol lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Huwag kang maingay, Isko, pakiusap ni Rosa habang lumalapit. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Buhay ako, hindi ako multo.
hawakan mo ang kamay ko, mainit ako, tulungan mo ako, Isko. Wala na akong ibang matatakbuhan. Nanginginig na inabot ni Isko ang kamay ni Rosa. Nang maramdaman nitong totungang buhay ang babay, unti-unting nawala ang takot sa kanyang muha at napalitan ng awa. Tumango siya, sumusumpang itatago ang lihim ni Rosa. Dinala niya si Rosa sa kanyang sariling dampa na mas tago at mas ligtas, at binigyan ng mainit na sabaw at kanin. Nang gabi ring iyon, sa bahay ni na Mateo, iba ang eksena. Habang ang matao sa labas ay nag-alay ng dasal para sa kaluluwa ni Rosa, sa loob ng kwarto ay tahimik na nag-uusap ang mag-ina. Nakangiti si Aling Carmen habang hawak ang isang makapal na sobre. Bukas na bukas din, pupunta tayo sa ahensya ng seguro, pabulong na sabi ng matanda. Malaking pera ang makukuha natin mula sa pagkamatay ng walang kwentang babaeng iyon, at sa wakas, may bebenta na rin natin ang lupang ipinamana sa kanya ng lola niya. Makakabayad na tayo sa mga utang natin sa sugal, Mateo. Ngunit si Mateo ay nakatulala sa bintana. Pinagpapawisan ng malamig. Hindi siya sumasagot. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Rosa na lumulubog sa tubig, nakadilat at nakatitik sa kanya. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Inay, paano kung hindi talaga siya namatay? Paano kung makita ngang pulis ang katawan niya at malaman nilang? Nanginginig na tanong ni Mateo. Sinampal siya ng malakas ni Aling Carmen. Gago, walang nakaliligtas sa ganoong kalalim na tubig, lalo na ang isang lumpo. Tumigil ka at umayos ka. Tayo na ang panalo rito. Hindi nila alam na sa labas ng kanilang bintana, sa dilim ng gabi, may isang aninong nakatayo at nakikinig sa bawat salitang binibitawan nila. Si Rosa, kasama si Isko, ay naglakaslop na bumaba mula sa bundok upang silipin ang sariling burol. Sa pagkarinig niya sa tunay na motibong mag-ina, ang pera at ang lupa, tila piniga ang kanyang puso. Hindi lamang siya itinapon dahil sa pagiging pabigat, kundi dahil sa kasakiman. Ngunit bago pa man makalayo sina Rosa at Isko, isang ligaw na aso ang nakakita sa kanila at nagsimulang tahulan sila ng malakas. Bumukas ang pinto ngang bahay at lumabas si Mateo dala ang isang sulo, naghahanap kung sino ang nasa dilim. Sino iyan? Banta ni Mateo. Itinataas ang liwanag ng sulo patungo sa direksyon kung saan nakatago si Rosa. Sino ang nandiyan? Malalantat na kaya ang katotohanan na buhay pa si Rosa o makakahanap sila ng paraan upang takasan ang mga mata ng kanyang malupit na asawa. Mabilis na hinila ni Isko si Rosa pababa sa isang malalim at maputik na kanal sa gilid ng daan. Kasabay nito, dumampot siya ng isang maliit na bato at inihagis ito ng malakas sa kabilang direksyon. Tumama ang bato sa mga tuyong dahon malapit sa punong kawayan, na naging dahilan upang magulantang at tumakbo palayo ang isang malaking ligaw na pusa. Itinapat ni Mateo ang sulo sa direksyon ng kawayanan at nakita ang mabilis na pagtakbo ng pusa. Buisit na hayop ito, akala ko kung sino na, inis na bulong ng lalaki. Ibinaba niya ang sulo, dumura sa lupa, at padabog na pumasok muli sa loob ng bahay bago isinara ng mahigpit ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Rosa. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa tulong ni Isko, dahan-dahan silang gumapang pabalik sa madilim na kakahuyan hanggang sa tuluyan silang makarating sa ligtas na bahagi ng bundok. Lumipas ang ilang linggo, sa tulong ng mapinakuluang dahon at ugat ng kahoy na pilit ipinapainom sa kanya ni Isko araw-araw, tuluyan nang nanumbalik ang sigla at lakas ni Rosa. Ang kanyang mabinti, na dating payat at walang buhay, ngayon ay nakakayanan na siyang ipaglakad ng malayo at umakyat sa mga bato ng hindi hinihingal. Ngunit alam ni Rosa na hindi pa ito ang tamang oras upang magpakita. Gusto niyang unti-unting sirain ang katinwa ng mag-ina. Gagamitin niya ang kanilang pinakamalaking kahinaan, ang takot at ang kanilang maruming konsensya. Nagsimula ang kanyang plano noong gabi ng ika-40 araw mula nang siya ay idineklara ng bayan na patay. Isang lumang kaugalian sa kanilang probinsya na mag-alay na pakain at dasal dahil pinaniniwalaang ito ang gabi kung kailan bumabalik ang kaluluwa upang magpaalam bago tuluyang lumisan. Ngunit para kina Mateo at Aling Carmen, hindi ito gabi ang pagluluksa kundi ang palihim na selebrasyon. Kinabukasan na kasi nila makukuha ang malaking pera mula sa ahensya ang seguro. Nang makatulog ang buong bahay matapos mag-inuman sina Mateo at ang magkumpadre nito sa bakuran, tahimik na pumasok si Rosa gamit ang isang sirang bintana sa likod ng kusina.
Tanging siya lamang ang nakakaalam kung paano ito buksan mula sa labas dahil siya ang nag-ayos nito nun. Dala niya ang isang lumang timba na punong tubig na kinuha pa niya mismo mula sa lawangang taal, napakalamig at may matapang na amoy ngang lumot. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang malamig na tubig mula sa pintuan ng kusina, papunta sa kahoy na hagdan, hanggang sa tapat mismo ngang pintuan ng kwarto ni na Mateo at Aling Carmen. Nag-iwan din siya ngang malalaking bakas ngang paa mula sa putik, upang mas lalong maging makatotohanan. Ipinatong niya sa gitna ngang basang sahig ang isang lumang suklay na gawa sa sungay ngang kalabaw na palagi niyang ginagamit nun. Ang suklay na alam ni Aling Carmen na nasa bulsa ni Rosa noong gabi na itulak nila ito sa lawa. Kinaumagahan, unang nagising si Aling Carmen upang magtimpla ngang kape at maghanda sa pagluwas sa siyudad. Pagbukas niya ngang pinto ngang kwarto, isang malakas at nakakikilabot na tili ang pinakawalan niya na halos gumising sa buong barangay. Nakita niya ang basang sahig, ang amoy ng lawa at ang pamilyar na suklay. Ngunit ang mas nagpatindik ng kanyang balahibo at nagpatigil sa kanyang pahinga ay ang isang mensahe na nakasulat sa lumang salamin ng kanilang maliit na kabinet gamit ang sariwang putik. Ano kaya ang nakasulat sa salamin na naging dahilan upang himatayin sa matinding takot si Aling Carmen bago pa man makalabas ng kwarto si Mateo? Sa ibabaw ng lumang salamin, gamit ang malapot at mabahong putik na nagmula sa paanan ng lawa, nakasulat ang makatagang, malamig ang tubig, Mateo, hihintayin ko kayo sa ilalim. Nang marinig ni Mateo ang malakas na pagbagsak ng katawan ng kanyang ina sa sahig, mabilis siyang bumangon at tumakbo patungo sa sala. Nadatnan niya si Aling Carmen na walang malay, nakahandusay sa tabi ngang basang hagdan. Inisip niya noong una na nadulas lamang ang matanda, ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang mensahe sa salamin at ang lumang suklay na nakapatong sa sahig. Namutla si Mateo. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nararamdaman ang pagtayo ang kanyang nga balahibo sa batok. Tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura ang katotohanang bumubulaga sa kanya. Hindi siya makahinga. Pinilit niyang gisingin ang kanyang ina. Inay, gumising kayo, inay, sigaw ni Mateo habang tinatapik ang pisngi ng matanda. Nang makamalay si Aling Carmen, muli itong napasigaw nang makita ang salamin. Nanginginig na itinuro ng matanda ang putik. Hindi totoo iyan, isang panlilinlang lamang iyan, sigaw ni Aling Carmen, pilit tinatapangan ang sarili kahit na halos mangatal ang kanyang ngalabi. May nakakaalam ginawa natin, Mateo. May sumusubok na takutin tayo upang hindi natin makuha ang pera. Walang multo, linisin mo iyan at magbihis ka. Pupunta tayo sa bayan ngayon din upang kunin ang bayad sa seguro bago pa may mangyaring iba. Kahit nalabak sa kaloban at puno ng takot ang dibdib, sumunod si Mateo. Mabilis niyang binuhusan ng tubig ang salamin at nilinis ang sahig. Umalis sila ngang bahay habang hindi pa sumisikat ang araw, patungo sa tanggapan ng seguro sa bayan. Sa bawat pagakbang nila sa daan, laging lumilingon si Mateo, inisip na may mga matang nakamasid sa kanila mula sa matataas na talahib. Naging matagumpay ang kanilang pagluwas. Dahil sa pagkangulat ng pulisya at sa galing ni Aling Carmen na magpanggap bilang isang nagluluksa at kawawang ina, nakuha nila ang malaking halaga ng salapi ng walang kahirap-hirap. Isang makapal na bukos ng pera na sapat upang mabayaran ang lahat ng kanilang utang at makapagsimula ng bagong negosyo. Umuwi sila nang may mangiti sa labi, pansamantalang nakalimutan ang takot dahil sa kislap ng salapi. Inilagay ni Aling Carmen ang pera sa loob ng isang maliit na kahon ng biskuit at itinago ito sa ilalim ng kanyang malumang damit sa loob ng aparador. Samantala, sa itaas ng bundok, hindi tumigil si Rosa sa pagmamasid. Nakita niya ang pag-alis at ang masayang pag-uwi ng mag-ina. Alam niya kung ano ang dala ng maito. Alam niya rin kung saan madalas itago ni Aling Carmen ang mahahalagang gamit sa loob ng bahay dahil siya ang naglilinis at nag-ayos ng maiyon nung siya ay nakatira parun. Hindi papayak si Rosa na magpakasaya ang mataong nagtapon sa kanya sa kamatayan. Kailangan niyang kunin ang tanging bagay na nagbibigay sa kanilang ng lakas ng loob, ang salapi. Nang sumapit ang hating gabi, bumuhos ang isang napakalakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat, tamang-tama ang panahon para sa plano ni Rosa. Ang ingay ng ulan sa bubong na yari-sayaro ang magtatago sa anumang kaluskos na magagawa niya. Gumapang siya muli patungo sa bahay. Suot ang isang itim na balabal na ibinigay ni Isko. Pumasok siya gamit ang parehong sirang bintana sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kwarto ni Aling Carmen. Rinig niya ang malakas na hilik ng matanda na tila pagod sa pagbibilang ng pera kanina. Walang tunok na binuksan ni Rosa ang pinto ng aparador.
Nakapa niya ang kahon ng biskuit, binuksan niya ito at kinapa ang ngabukos ng pera. Nandun ang lahat. Kinuha niya ang salapi at inilagay sa loob ng kanyang dalang sako. Ngunit hindi siya maaring umalis nang walang iniiwan na alaala. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang mag-iwan ng isang bagay na mas lalong dudurog sa katinuan ng dalawa. Kinabukasan, tumila ang ulan ngunit ang kapaligiran ay nanatiling madilim dahil sa makapal na ulap. Nagising si Aling Carmen na may ngiti sa labi. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang pera. Lumapit siya sa aparador upang silipin ang kanilang kayamanan. Binuksan niya ang kahon ng biskuit. Ngunit sa halip na mapapel na pera, iba ang kanyang nakita. Isang bagay na naging dahilan upang manghina ang kanyang matuhot at tuluyan siyang mapaupo sa sahig. Nawalan siya ng boses, hindi siya makasigaw. Ang kanyang mamata ay nanlalaki sa matinding panlulumo at kilabot. Ano kaya ang laman ng kahon ng biskuit na ipinalit ni Rosa at anong tunog mula sa labas ng kanilang bahay ang biglang bumasak sa katahimikan ng umaga? Sa loob ng lumang kahon ng biskuit, wala na ang mabukos ng salapi na inaasahan nilang mag-ahon sa kanila sa kahirapan. Ang naroon ay isang makapal na lubid na basa, puno ng malansang lumot at mabahong putik mula sa ilalim ng lawa. Ang mismong lubid na ginamit ni Aling Carmen upang itali ang baywang ni Rosa sa silyang de gulong. At sa ibabaw nga ruming lubid na iyon, kumikislap sa kabilan ng dumi, ay isang gintong singsing. Ang singsing sa kasal na hindi hinubad ni Rosa noong gabing itapon nila ito sa tubig. Hindi makahinga si Aling Carmen. Tila tinakasan siya ng kaluluwa, bago pa man siya makapagsalita. Isang malakas at sunod-sunod na kalabok ang umalingaw-ngaw mula sa kanilang pintuan sa labas. Hindi ito ordinaryong katok. Tila may galit na gustong sumira sa kanilang pinto. Napatakbo si Mateo mula sa kusina. Gulo-gulo ang buhok at nanlalaki ang mga mata. May hawak siyang itak dahil sa pag-akalang may magnanakaw. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig, at nang dumapo ang kanyang paningin sa basang lubid at singsing sa loob ng kahon, nabitawan niya ang hawak na patalim. Tumama ang itak sa sahig na kahoy, lumihang ng matalim na ingay na sumabay sa panibagong kalabok sa pinto. "Buksan mo, Mateo!" Sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Boses ito ng kapitan ng kanilang barangay. Nanginginig ang buong katawang lumapit si Mateo sa pinto. Pinunasan niya muna ang pawis sa kanyang noo at pilit na inayos ang sarili bago binuksan ang trangka. Bumulaga sa kanya ang seryosong muha ng kapitan, kasama ang dalawang tanod. Ngunit ang mas nagpakaba kay Mateo ay ang taong nakatayo sa likuran ng maito. Si Mang Tomas, ang matandang mangingisda, na may hawak na isang pamilyar na piraso ng kahoy at lubid. "Magandang umaga, Kapitan," napapalunok na bati ni Mateo. "Bakit po kayo napasugod ng ganito kaaga?" Walang paligoy-ligoy na iniharap ng kapitan si Mang Tomas. "May mahalagang sinabi sa amin si Tomas kaninang madaling araw, Mateo. Tungkol ito sa bangkang sinakyan ninyo noong malunot ang asawa mo." "Ipakita mo, Tomas." Inangat ng matandang mangingisda ang dulong ng lubid na nakatali sa kahoy na bahagi ng bangka. "Tignan mo ito, Mateo," sabi ni Mang Tomas, ang boses ay mababa ngunit may diin. "Bilang isang mangingisda, kabisado ko ang lahat ng klase ng lubid at pagkakabuhol. Ang lubid na ito, hindi ito napatit dahil sa lakas ng alon o dahil sa bigat ng silyang degulong. Malinis ang pagkakahiwa, may sadyang pumutol nito gamit ang isang matalim na kutsilyo bago pa man tumaop ang bangka." Namutla si Mateo, tila umurong ang kanyang dila. Ramdam niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likuran. Sa loob ng bahay, narinig ito ni Aling Carmen at pilit na gumapang papalapit sa pinto upang makinig. Ang puso ay kumakabog ng napakabilis. Nakatinginan ang mga pakiusarong kapitbahay na nagsisimula ng mag-ipon sa labas ng bakuran. Nagsimula ang mga bulungan. Kung may pumutol ng lubid, ibig sabihin ay hindi aksidente ang nangyari. May sumubok na patayin si Rosa. "Kapitan, hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Siguro ay lumana ang lubid na iyon at nagkataon lang na pantay ang pagkakapatit ng bumagsak ang silya ni Rosa." Pautal-utal na paliwanag ni Mateo, pilit na ngumingiti kahit nanginginig ang malabi. "Huwag naman po sana ninyo akong pagbintangan. Namatayan na nga akong nga asawa." Ngunit bago pa man makasagot ang kapitan, nahawi ang managusyosong kapitbahay. Isang batang lalaki, ang anak ng nagtitindang ng tinapay sa kanto, ang tumakbo palapit kay Mateo. Basa ang buhok ng bata at may hawak na isang nakatiklop na papel na nababalot ng putik. "Kuya Mateo," sabi ng batang lalaki habang iniaabot ang papel. "Pinabibigay po ang isang babae. Nandun po siya sa lumang kapilya sa kabilang ibayong lawa.
basang-basa po siya at nanginginig sa lamig. Ang sabi niya, puntahan niyo raw po siya ngayon din dahil hawak niya ang lahat ng pera ninyo. Nanlaki ang mamatang buong barangay. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan habang inabot ang maruming papel. Ano kaya ang nakasulat sa papel na iyon na magtutulak kay Mateo na tumakbo patungo sa lawa sa harap ng mga autoridad at anong bitak ang inihanda ni Rosa sa kapilya upang tapusin ang kanyang paghiganti? Binuksan ni Mateo ang nakatiklop na papel. Basang-basa ito, ngunit sapat pa rin ang linaw nga letra upang mabasa niya ang mensahe. Ang nga salitang nakasulat ay tulad ng isang punyal na itinarak sa kanyang dibdib. Alam ko ang lahat, Mateo. Ang pagputol mo ang lubid, ang pagtulak mo sa akin, ang pagkuha ninyo ang pera sa seguro. Hawak ko ang lahat ng pera ninyo. Kung gusto mong makuha ito, at kung gusto mong manatiling lihim ang inyong ginawa sa pulisya, pumunta ka rito sa lumang kapilya mag-isa. Huwag kang magdadala ng kahit sino, lalo na ang mapulis. Kung hindi, lahat niyang ito ay mapupunta sa lawa. Nanginig ang makamay ni Mateo. Tiningnan niya ang nga taong nakapaligid sa kanya. Nakatingin sila na tila naghihintay ng kanyang sasabihin. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang totoo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari nang hindi ibinubunyag ang kanilang madilim na lihim. Mateo, ano iyan? Tanong ni Aling Carmen mula sa loob ng bahay. Narinig niya ang pag-usap nila sa labas. Pinilit niyang tumayo at lumapit sa pintuan, kahit na nanginginig ang kanyang nabinti. Sino ang nakpadala niyan? Wala, inay. Mabilis na itinago ni Mateo ang papel sa kanyang bulsa. Wala ito. May kailangan lang akong puntahan. Saan ka pupunta? Mateo, huwag mo akong iwan dito, sigaw ni Aling Carmen. Ngunit hindi na siya pinansin ni Mateo. Tumakbo siya palabas ng bakuran. Hindi alintana ang mamapanuring mata ng kanyang makapitbahay. Sundan ninyo siya, utos ang kapitan sa 2 tanod. Baka kung anong gawin niyan sa sarili niya. Ngunit mabilis na nakalayo si Mateo. Tinahak niya ang daan patungo sa lawa, ang lugar kung saan niya huling nakita si Rosa, ang lugar kung saan niya inaakala na tinapos na niya ang lahat, ngunit mali siya. Hindi pa tapos ang lahat. Ngayon, siya ang nasa bingit ng panganib. Nang makarating siya sa gilid ng lawa, wala na ang kanyang bangka. Kinuha na ito ngang autoridad bilang ebidensya. Paano siya makakapunta sa kabilang ibayo? Tumingin siya sa paligid. May isang lumang bangka na nakatali sa isang puno. Hindi ito kanya, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kinalak niya ang tali at sumampa sa bangka. Kinuha niya ang sagwan at nagsimulang magsagwan ng buong lakas. Malamig ang hangin. Ang tubig ay kalmado, ngunit ang ilalim nito ay tila nagtatago ang 1,001 panganib. Sa bawat pagsagwan niya, nararamdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin ni Rosa sa kanya? Paano niya nalaman ang lahat? At paano siya nakaligtas? Nang malapit na siya sa kabilang ibayo, nakita niya ang lumang kapilya. Madilim ito at walang kahit na anong liwanag na nagmumula sa loob, ngunit nararamdaman niyang may naghihintay sa kanya roon. Itinali niya ang bangka sa isang tuwot at naglakad patungo sa kapilya. Bawat hakbang niya ay tila bumibigat. Nang marating niya ang pintuan, huminga siya ng malalim. Rosa, tawag niya. Walang sumagot. Pumasok siya sa loop. Ang loop ng kapilya ay tahimik at malamig. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga sirang bintana ang nagsisilbing ilaw. Tumingin siya sa paligid. Rosa, nandito na ako. Ibigay mo na sa akin ang pera. Biglang bumukas ang isang pinto sa likod ng altar. Lumabas ang isang babae, nakasuot ng itim na balabal. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa kadiliman, ngunit alam niyang si Rosa iyon. Ibigay mo na sa akin ang pera. Rosa, muling sabi ni Mateo, pinipilit na maging matapang ang kanyang boses. Huwag na nating palalayin ang sitwasyon. Sitwasyon? Natawa si Rosa. Ang tawa niya ay malamig at walang awa. Ikaw ang gumawa ng sitwasyong ito, Mateo. Ikaw at ang iyong ina. Lumapit si Rosa. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Nanlaki ang mamata ni Mateo. Hindi ito ang Rosa na kilala niya. Ang Rosa na nasa harap niya ngayon ay walang takot at puno ng galit. San ang pera? Tanong ni Mateo. Nasa akin, sagot ni Rosa. Itinaas ang isang sako na hawak niya, ngunit hindi mo ito makukuha ng ganoon kadali. Ano ang gusto mo? Gusto kong maramdaman mo ang sakit na ipinaramdam mo sa akin. Gusto kong maramdaman mo ang takot na naramdaman ko nang itulak mo ako sa tubig. Gusto kong mamatay ka ng dahan-dahan, Mateo. Inilabas ni Rosa ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa.
Ito, sabi niya, itinaas ang bote. Lason ito. Inumin mo ito, at ibibigay ko sa iyo ang pera. Kung hindi mo iinumin, itatapon ko ang pera sa lawa, at sasabihin ko sa mga pulis ang ginawa mo. Nanigas si Mateo. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Iinumin ba niya ang lason o hahayaan na lang niya ang pera at ang kanyang kalayaan? Ano kaya ang magiging desisyon ni Mateo? Tinitigan ni Mateo ang maliit na bote na naglalaman ng maitim na likido. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay lamang ng malalakas na alon mula sa lawa ang pumasag sa nakabibinging katahimikan ng lumang kapilya. Naglalaban ang matinding takot at kasakiman sa kanyang dibdib. Kung iinumin niya ang lason, matatapos ang kanyang buhay, ngunit kung hindi, mabubulok siya sa kulungan habang buhay at tuluyang mawawala ang salaping matagal na nilang inaasam. Umikting ang panga ng lalaki. Namumula ang kanyang mamata habang unti-unting nakabungang isang masamang balak sa kanyang isipan. Hindi siya papayak na mamatay sa ganoong paraan. Hindi siya magpapatalo sa isang babaeng itinuturing niyang walang silbi. Sa isang iglap, bumunot si Mateo ng isang patalim mula sa kanyang baywang at mabilis na sumugot patungo kay Rosa. Binalak niyang isaksak ito sa asawa upang tuluyan na itong patahimikin at agawin ang sakongang pra. Ngunit matalas ang pakiramdam ni Rosa. Hindi na siya ang dating mahina at nakaupo lamang sa silya. Mabilis siyang nakaiwas sa saksak at ginamit ang mabigat na sako upang hampasin ng malakas ang braso ni Mateo. Nabitawan ni Mateo ang patalim dahil sa lakas ng pagkakapalo. Dahil na rin sa madulas na lumot na bumabalot sa lumang sahig ng kapilya, nawalan ng balanse ang lalaki at bumagsak ng patiwarik. Tumama ng malakas ang kanyang ulo sa matigas na paanan ng batong altar. Kasabay ng kanyang pakbagsak ay ang pagkabasa ng maliit na boteng ng lason na kanyang natapakan, na nagpakalat ng nakasusuyang amoy ng kemikal sa buong paligid. Napaungol sa matinding sakit si Mateo habang hawak ang dumudugong noo. Bago pa man siya makabangon upang gumanti, biglang bumukas ng malakas ang malaking pintuan ng kapilya na gawa sa kahoy. Pumasok ang liwanag mula sa masulongang mataong nakatayo sa labas. Sila ang kapitan ng barangay, si Mang Tomas, at ang mamagigiting na tanot na palihim palang sumunod kay Mateo simula pa no umalis ito sa kanilang bahay. Narinig nila ang lahat ng pag-usap mula sa labas. Narinig nila ang alok na lason, ang panunumbat, at nakita nila ang mismong pagtatangkang pananaksak na sumira sa lahat ng kasinungalingang ginawa ng lalaki. Walang nagawa si Mateo kundi ang umiyak at magmakaawa sa lupa habang pinoposas siya ng matanot. Wala na siyang lusot. Sa mismong gabi ring iyon, inaresto rin si Aling Carmen sa kanilang bahay habang mahimbing na natutulog dahil sa sapwatang pakpatay at pandaraya. Ang magintong pangarap ng magina ay naglaho na parang bula at napalitan ng malamig na rehas ng kulungan. Nabawi ng ahensya ang pera, ngunit binigyan nila si Rosa ng sapat na pabuya dahil sa matapang na pagtulong na ibunyak ang krimen. Gamit ang halagang iyon, nagpasiya si Rosa na tuluyang lisanin ang bayan ng San Nicolas kasama ang tahimik na manggagamot na si Isko. Lumayo sila patungo sa isang probinsya sa Hilaga upang magsimula ng panibagong yugto ng buhay, malayo sa mapapait na alaala ng matandang lawa. Makalipas ang isang taon, sa loob ng pinakamadilim na selda ng bilangguan ng Kabisera, nakaupo sa sulok ang payat at ugot-ugot na si Aling Carmen. Isang gabi, may lumapit na guwardiya at nag-abot sa kanya ng isang lumang kahon ng biskuit. Walang nakasulat kung kanino ito galing at walang sinuman ang bumisita sa kanya. Nang buksan ng matanda ang kahon gamit ang nanginginig na makamay, isang pamilyar at malansang amoy ng tubig lawa ang umalingaw sa buong selda. Ano kaya ang laman ng kahong iyon na naging dahilan upang mawala sa sariling katinuan si Aling Carmen habang buhay? At tunay nga bang natapos na ang sumpa ni Rosa?